Hello po, magandang hapon. Update po tayo dito sa project namin sa Phase 3. So bali, ito po yung sinasabi ko sa inyo na yung katabi ni ma'am halos is nag-inquire din po sa akin. Then tutuloy po siya. Ito po yung unit ni ma'am. Ayan. So bali, pinaprocess na po yung building permit, yung kanyang pinaka-permit to construct. Ayan po. So saktong-sakto lang din kasi yung mga ito po kasi sasaluhin din ng isang project ko dito rin sa Phase 3. So pagkatapos naman yung dito sa project ko na yon, pwede ko rin itong ipasalo dito kay ma'am. So magdagdag man si ma'am ng mga pinolik board o kahoy, mga ilang piraso na lang naman. So hindi ka na rin talaga gagastos ng sobrang laki. Kasi pagdating po sa kahoy, siguro mga about mga 10 to 15k din po ang kakainin. Ayan po. So bali, hinihintay ko nga po yung client ko dito sa Phase 3 para pwede na po naming hakutin yung mga kahoy kasi ayan nga, nakaharang dito. Kung pwede na sana kaming makapag flooring, di ba? So ayan, nakatambak muna dito. Buti nga hindi nawawala eh. Ito na yung madam, yung sa babo. Oo, ayan na. Liberahin ko na pang Yung ating drainage. So ang dami pa rin talagang kahoy oh. Kaya sulit na po yan kung sasaluhin nyo ng 4,000. Sulit na po yan. Yung grills po pala natin para dito, yung isa nagawa na, yung design na lang ang kulang. Tapos andito po yata yung isa sa loob. Saan ba? Ay, ito pala. Ayan. Ito po yung isa. So, ito nga po pala sa nagtatanong kung mainit po daw talaga, mainit ba yung spandrel. Actually, kahit naman siguro gamitin natin dito is Hardiplex o kaya yung gypsum board o PVC ceiling panels, mainit pa rin kasi nandito tayo sa labas eh, 'di ba? So, ang kagandahan lang po nito kasi is mas matibay siya compare po dun sa nabanggit. Then, kung mabasa man po ng ulan, hindi naman po maapektuhan yung design. Kasi yung, para po siyang laminated eh. So, hindi po katulad ng mga pipinturahan, once na nabasa talagang lolobo, maninilaw. So, mas ina-advise lang po namin na spandrel ang gamitin. Ayan po. So, dito naman po sa loob, natapos na po yung paggawa ng cove ceiling. Ayan po. Actually, ang gusto ni ma'am, resist ceiling lang, yung walang cove. Kaso, parang naisip yung anak ni ma'am na parang mas maganda tingnan kung meron siyang pailaw sa gilid, sa pinaka-cove. So, tinuloy na lang po namin yung cove ni ma'am. Ayan. So, okay na po siya. Natapos na to nung, natapos na siya nung Sabado po ata. Kaso hindi ko lang po napuntahan gawa ng meron po akong ocular visit. Ocular. Ayan o. So ito na po yung tinibag natin. Ayan na yung tinibag natin. Mas lumaki na siya. So sabi ko nga po sa inyo, iba-iba po talaga yung gusto na nagpapagawa. Gusto dito open. Gusto dito may bar counter. Gusto dito may kwarto. So iba-iba. So ngayon po is pinipinish na siya. Plastering. Ayan. O, diba? So, wala pa po tayong flooring dito. Wala pa tayong flooring. Waiting pa. Ayan. So, doon nga po pala sa nakakita ng tubo dito. Ang sagwa daw tingnan kasi may tubo. Sabi ko, sadya po talaga nilagay yan dyan. Gawa ng dyan po yung exhaust. Eh, pag umuulan, umaagos po yung tubig. Yung impact po ng tubig talagang sabog-sabog. Kaya, dinugtungan po nila ng PVC yan. Pero hindi po talaga yan dyan. So, di ba common sense naman, hindi naman tayo maglalagay ng ganyan dyan. So, buong side is naka-plastering na po siya. So, sabi nila wala daw ventilation, madilim. Ganun po talaga yung peg neto. Sarado po talaga yung pinaka-back extension natin. So, lalagyan naman po natin yan ng exhaust fan, mga ilaw para maliwanag. Sige, go mo na yan!
Go mo na. Ayan na. Tabi po. Ito po yung ating CR. Ayan yung ating CR. Ito po yung ating bathroom. Ayan. Tabi po. Tabi-tabi po. So, bali, ito po is meron tayong panich. Ayan. Pwede po siya sa mga Angeli SF. Kasi wala po tayong tatagusan dito sa may kabilang side. Ayan. So, bali, nakaabang na rin po yung abang ng tubo ni ma'am. Tabi po. Yung sa hagdan po natin, mukhang kinat na po siya ni Kuya Joan. Ayan. So, ready na. Naka-ready na po siyang i-install. Tapos, ito nga po pala yung wall accent. Ang ganda. Parang meron siyang konting kristal. Parang nakintab po siya. Actually, para siyang naka-emboss siya. Tapos, makintab po siya. So, ito actually nahirapan kami ni Sir maghanap ng para sa bathroom. Since, ito na lang po yung sinuggest ko sa kanya, light gray. Sumakto rin yung pinaka-design. Ayan, no. May touch pa rin po siya. Ayan, no. So, ang ganda. Tapos, yung pinaka-pwesto po pala ng accent, si ma'am po ang tinanong namin kung saan po siya po pwesto. Ayan. Tapos, ito nga pong pinto ni ma'am. Ayan, i-install na rin po yan. Natanggal na rin po nila yung dating pinto ni Lumina. So, yung bathroom po natin, sobrang liit lang pero mahirap po talaga siyang i-tiles. Mas matrabaho po siyang i-tiles. So, bali dito naman po tayo sa taas. Tingnan nyo yung ating pagpipintura. Yung kornisa po pala, tatanungin ko ulit. Ay, puti nga po pala yung kornisa, sabi ni Ma. So, ayan. Pintura pala. So, bali nung Saturday, nakabili na ako ng pintura para dito. Davies na lang na gloss. Wala kasing semi-gloss. Mabilis maubos yung semi-gloss. So, bali, ito po, ang gagamitin na lang po namin dito is gloss na lang ng Davies. Maganda rin po yung Davies na pintura. Tapos, yun nga, sabi ni ma'am, hindi na lang po nilalagyan ng built-in cabinet. Pero kahit, halimbawa, nagbago yung isip ni ma'am, kahit maglagay tayo ng built-in cabinet dito, naglagay na rin po kami ng para sa ilaw. Ayan po. So, ito, butas pa lang po yan para sa wires. Pero kung pag naglagay na kami ng pin lights, bubutasan pa natin ng medyo malaki-laki ng konti. Yan. So, doon po siya nakakita ng tiles ni ma'am. Kala kasi nila kahoy. Ano lang po siya? Wood. Kala po nila kahoy. Pero ano lang po yan, tiles na parang wood. Wood style. Ayan. So, pasensya na po, nalilito-lito na ako. Na doorknob ni ma'am is kulay gold. Ayan. Tapos according to her, ang gusto rin pintura ni ma'am dito is gold tapos white. Ayan. So bali po dito nagpipintura tayo ng flat
yan? Opo, ma'am. Okay, flat. Flat. Flat white. Oh, flat white. So, bali, pag after po ng plot dito, hindi ko lang alam kay Ray kung kailan niya papa-schedule itong pinturahan na lang finish. Kasi, pwede po kasing yung mga alikabok sa baba, pwedeng umakyat. So, hindi ko lang alam kung steady muna. Hindi muna kami magpa-final paint. Ayan. Kasi sabi ko nga sa inyong alikabok is may paa. Ayan. Di ba totoo yan kasi paulit-ulit lang tayo eh. Tama. Paulit-ulit lang kami. Masasayang kami sa labor, masasayang din yung materialis. Oo. Kaya total sinabi naman na ni ma'am na hindi niya to minamadali. So yun po yung diskarte namin na hindi po porket may materialis na may gagawa na is i-go na namin. Hindi po. Talagang kailangan ang final paint namin is patapos na talaga. Kahit yung simpleng pagtatiles lang sa baba, paghahalo ng semento, aakit mo talaga dito yung alikabok. So madudumihan lang po. Ayun, ganun po yung pinaka-proseso namin para hindi rin paulit-ulit. O, diba? O, eto pinalat siya, o. Hinapol. Binarahan, ma'am. Para dumiretso. So, bali, ito po palang taas. Nabilihan ko na ng pintura. Ito po yatang room na to is ivory po yung pintura. Tapos dito naman is white lang yung gusto ni ma'am. O, diba? Ang puti-puti. Sabi ko nga sa inyo, pag magpapagawa po kayo ng unit, mas maganda nang gamitin yung tiles is yung mga gray, wood style, or brown, or black. Kasi kung halimbawa ang pintura nyo is white, tapos ang ceiling nyo is white, at least kahit paano sa tiles, sa pinaka-flooring nyo is may bali. Pero kung puti na dito, puti pa dyan, puti na dito, ayun na, kulay puti na lahat. So, parang hindi lalabas yung design, yung pinaka-interior niya kung isang kulay lang po yung pagbabasihan nyo. So, ayun po. So, according kay ma'am, meron din po itong baseboard paint. Actually, mas maganda talaga siyang may baseboard paint to. Para hindi rin natin nakikita yung mga gilid-gilid. Parang na-hide kasi siya. Ang tingin kasi natin doon sa gilid-gilid parang madumi. Pero pag meron na siyang baseboard paint, parang na-hide. Doon tayo tumitingin sa linya ng baseboard paint eh, diba? So ako naman, bali, opinion ko lang po yun. Nasa inyo na po yung kung gusto nyong i-apply yung mga ina-advise ko. Ayan po. Hello nga po pala kay ma'am Norhuda Mashud. Ayan po, nasa ibang bansa. Ma'am, yung toilet bowl mo po pala, since hindi mo na rin po siya gagamitin, magpapalit tayo. Hingin ko na lang po. Hihingiin ko ma'am, pero sa isang client ko. Kasi po, noong pagtanggal po namin ng halo sa toilet bowl, nabasag po siya. So, ayan ma'am, kung halimbawa gusto nyo itong pabayaran, sabihin ko na lang sa may-ari. Pero mabait kasi si ma'am. Pero kung halimbawa ma'am, gusto nyo itong pabayaran, kasi po wala kaming gagamitin toilet bowl po. Ayan. Isasakay ko na ma'am sa e-bike. Tatanggalin po kasi yung halo dun sa pinaka-bowl. Nabasag din yung pinakatukod eh. So, pwede kasing mangyari yung pag tinanggal po natin sa CR, pwede pong titiktikin po natin yung pinaka-semento dun sa ilalim ng toilet bowl. Pwede pong kasing mabasag kahit anong ingat. Ayun po. So, bali po, natapos na rin po ni Kuya Joan yung pag-i-install po ng tiles dito po sa ating hagdan. Ayan po siya. So, bali, hindi po natin siyang pwedeng tapakan. Gawa ng basa pa po yan. Ayan. Kung kagahapon po, niready lang niya yung mga tiles. Ngayong araw naman po, is natapos niya na po yung pag-i-install. Ayan po siya. O, diba? Parang kala mo kahoy. Pero tiles lang po siya.
Ayan, ang ganda na po, 'di ba? So sa mga susunod na araw po is lalagyan na rin po natin siya ng cover. Ayan. So medyo hindi lang tayo makaporma gawa ng maraming pong materialis dito sa baba. Ayan po. So pinaka dulo, nilagyan din po namin siya ng adhesive. Ayan po, para may support pa rin. May laman pa rin, kumbaga may laman pa rin yung ilalim ng tiles. Ayan po siya. Tile adhesive po 'yan. O, diba? Ang ganda na.